vigil ng El Shaddai, unang dumating ang bisitang tandem ng Partido Liberal na sina Senador Noynoy Aquino at Mar Rojas kasama si Chris Aquino. Di naman sila binigo ng sermon ni Bishop Teodoro Bacani na sumentro sa mga katangian ng mga magulang ni Senador Aquino. 10 ulit pinalakpakan ng talumpati ni Aquino sa katangiang dapat hanapin sa leader ng bansa. Ang iyong pagkakaisa ay pinagagalingan na lakas ng taong bayan tungo sa bayanan ng kinabukasan. Pero ayon kay Aquino, hindi nila pinag-usapan ang pag-endorso ni Brother Mike. I don't think it would be proper if I were the one to say it. No? You should ask the person who will grant the endorsement. But I don't think we touched on that the whole evening. We didn't discuss that. Sa holding room, nagkamayan sina Aquino at dating Pangulong Joseph Estrada. Di na raw apektado si Erap sa naging pasaring ni Aquino na hindi siya dapat na pardon. Kailanman ay hindi po ako nagduda na mahal pa rin ako. Para kay Erap, mainit pa rin ang suporta sa kanya ng El Shaddai. May konting advantage. Dahil matagal na akong kilala. Wala na akong kilala. Paliwanag din. Meron na akong track record as a public official. Wala na sina Senador Aquino at Erap nang humabol sa pagtitipon sina Senador Manuel Villar at katandem na si Senadora Loren Legarda. Ayon kay Velarde, wala man siyang inendorsong kandidato, tila may laman ang kanyang mensahe kung sino ang kanyang pinapanigan. Ipinakilala ni Brother Mike si Legarda bilang vice-presidente niya, habang ihinalintulad naman ang sarili niya kay Villar na may pagnanais sa pagbabago. Pero tila matipid ang palakpakan ng El Shaddai members kay Villar. Na magiging Pangulo ng ating bansa ng Malaya, hindi natin itahan ni Di naman nakalusot sa media na biglang nag-iba ang kulay ng mikropono ni Brother Mike nang ipakilala na sina Villar at Legarda dahil pareho ito ng party color ni Villar. Mikropono? Baka naman sa camera lang na TV. Hindi na pinalawig pa ni Villar ang issue ng pag-endorso ng El Shaddai. Bahala ka na kung anong kahulugan doon. Pero ano man, sabihin ni Brother Mike, magpapasalamat ako. Ayon kay Villar, mas nasaktan siya sa chismis na siya ang minamanok at pinopondohan sa halalan ni First Gentleman Mike Arroyo. Maski kailan hindi ako tumanggap ng pera, hindi ako humingi ng tulong sa Pangulong Arroyo at kay First Gentleman at hindi mangyayari yan. At ako ay hindi natutuwa at nagagalit dito sa pagtatangka ng mga liberal, ng oposisyon na idikit ang aking pangalan. Isang linggo naman bago ang halalan, iaanunsyo na ni Brother Mike ang kandidatong susuportahan ng kanyang grupo. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ni Lakas Kampi CMD Standard Bearer Gilbert Teodoro na iaanunsyo niya bukas ang pag-atras ng kandidatura. Naniniwala si Teodoro na ang mga usap-usapan sa kanyang umano'y pag-atras ay ipinakalat ng mga kalaban niya sa politika. Kumalat ang mga chismis matapos magbitiw si Teodoro bilang chairman ng Partido Lakas. Sinundan din ito ng pagbibitiw at pagtalon sa ibang partido ng kanyang mga kasamahang opisyal. Malugod namang tinanggap ni Teodoro ang pag-upo ni Deputy Speaker Amelita Villarosa bilang bagong pinuno ng Lakas Kampi CMD. At susunod, Ilang butika sa Metro Manila, bigo pa umunong abisuhan ng DOH kaugnay sa pangalawang batch ng mga gamot na kasama sa cheaper medicines law. at higit 6,000 katao naligo at nagpalamig sa Manila Bay ngayong Easter Sunday kahit bawal na sa pagbabalik ng TV Patrol.